Attorney, bukod dun sa PhilHealth Fund transfer, nabanggit din po ni Secretary Recto yung tungkol dun sa 104 billion pesos na na-remit naman po ng PDIC sa National Treasury. We don't know what's going to be the decision of Supreme Court sa ngayon, pero kung sakali po ba na iutos ng Korte Suprema na ibabalik yung pondo sa PhilHealth, damay din po ba dito yung pondo ng PDIC? Yes, damay yan Mm. kasi na-mention yan ng bayan muna at least sa petition niya at sa Yes po. manifestations namin sa Oo. court, yung PDIC. So bahagi yan. Yun nga lang, naging issue sa publiko talaga ang PhilHealth kasi diretso sa bituka, diretso sa kalusugan yun eh. Ang PDIC kasi parang hindi siya ganun kasi marami naman. Ang PDIC kasi insurance yan sa mga depositor na pag na-bankrupt ang bangko mo, babayaran ka ng 1 million ngayon. No? Oo, Kung oo. 1 million man ang pera mo sa bangko, babayaran ka ng 1 million ng PDIC. Mm. Na karamihan naman sa mamamayan natin, Mm. wala namang pondo sa bangko. So hindi sila interesado doon. Mm. Although karamihan ng middle class dapat interesado doon kasi may mga Yes. deposito sila sa bangko Oo. at kung may nangyari sa PDIC, hindi ma-insure yung kanilang Oo. insurance, Well, ang at kanilang least that's deposito. good dahil dito sa petition na nagsimula sa PhilHealth, kung kumatig sa inyong Korte Suprema, kasama yung pondo ng PDIC sa ibabalik. Ngayon, dun po sa sinasabi ni Secretary Recto naman na kung sakaling iuutos ng Korte na talagang ibabalik yung pondo, ang plano daw po nila, isasama daw po yun sa National Expenditure Program for 2026 kung maaga daw yung ipapatupad ng Korte. Pero magkakaroon naman daw po ng fiscal pressure, yun ang sinasabi niya. May basihan po ba doon sa sinasabi niya? I mean, na 2026 na lang at hindi agad ibalik yung pondo? Una muna para sa amin ang una munang gawin, i-prove nila na nagastos yung pera. Hindi puwedeng sabihin nila, sa next year na lang yan kasi nagastos na namin." No, no, prove it na nagastos. 'Pag sinabi na nagastos, saang proyekto, kanino? Klaro dapat 'yon. Pangalawa, gusto namin at giniit ko 'to sa isang sagot ko sa Korte Suprema, titingnan din, meron bang irregularity na report ang COA do'n? Kasi 'pag may irregularity na report, dapat isolius. Ibig sabihin attended by bad faith yung paggastos nyo. Ngayon, ang sunod nilang sasabihin, next year na lang, sa budget na lang. Siyempre, ito ngayon na nilagay nila ang publiko, nilagay nila tayo sa pader na hindi na tayo makagalaw except to wait for it next year. So kung gawin man nila yon, Mm. di sana yung buo. Pero kami, ang posisyon namin sa ngayon, isole yung 449 billion na pinasok sa unprogrammed fund ng mga bagong proyekto na walang nakakaalam ng proyekto na yon, pinasok nila sa unprogrammed fund, dapat ibalik ng buo yon plus yung PhilHealth at PDIC. Sinabi ko yon in one of my answers ng third oral arguments, pati PDIC at ang PhilHealth.